Kapag sinabing Malabon, ang unang pumapasok sa isip ng iba, baha. Ang Malabon kasi low-lying area na napaliligiran ng tubig, kaya kapag umulan at sumabay pa ang high tide, madalas na lubog sa baha. Pero ang Malabon, lagi ring may kabuntot na masarap na pagkain. Una na riyan ang isang klase ng pansit na di maikakailang kanilang-kanila. Bago pa man tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo, ang padjak ang isa sa mga popular na sasakyan dito sa Malabon. Lalo na ho pagkapanahon ng tag-ulan, talagang itong mga padjak na to yung maaasahan. At ngayong araw nito sa gagawin nating food trip dito ho sa Malabon, padjak din ang ating gagamitin. Kaya samahan niyo po ako. Umulan man o umaraw, bahaman o tuyo, sa pagdami ng ibang sasakyan sa kalsada, tila unti-unti na rin naggarahe ang maraming padjak. Pero ang mamamadyak na si Mang Larry, na higit 4 na dekada nang pumapasada ng padjak sa Malabon, sige pa rin sa pagpedal. Talagang may na kaming mga tricycle kasi mas binibigyan ng attention na ng mga pasero dahil madaling sakyan sila, mababa, di ba? Kesa sa tricycle, ganon. Mas mas nila napapansin kesa sa padjak. Pasahero, for the day muna tayo ni Mang Larry para hanapin ang ilang pagkaing malabong mawala sa Malabon. Una siyempre sa ating menu, ang pansit Malabon. Sa dami ng klase ng pansit dito sa atin, namumukod tangi ang pansit Malabon. Gawa sa makakapal na noodles, may makulay at malinamnam na sarsa, at kung ano-ano pang sangkap na pangdagdag sarap. Ang pinagmulan kasi ng Pansit Malabon ay ang labong mismo. Wala pa kasing rice noodles noon eh. Nung nag-evolve na yan ng unti-unti, nagkaroon siya ng rice noodles which is walang sauce. Eventually, habang tumatagal ang panahon, nagkaroon na ng sarsa ang Pansit Malabon. Ang isa sa pinakamatagal na gumagawa ng Pansit Malabon sa Malabon, ang pamilya nila Josephine. Higit 1 siglo o 100 taon na nilang binubusog sa pansit ang mga taga Malabon. Ang sarap daw ng kanilang pansit, walang pagbabago mula noon hanggang ngayon. Hindi naman siya ganun kaalat, pero masarap naman. Kakaiba po, medyo creamy po to, malinamnam po. Okay, isa sa mga sikreto para tumagal ang Pansit Malabon, unang-una yung dedication mo. Kasi yung bawat ingredients nito ay kumbaga masasabi nating labor of love. And then kapag wala ka nito, parang hindi magiging successful yung kung ano man yung balak mo na. Hindi lang naman sa Pansit Malabon, kahit na sa anong potahe. Sa tagal nila naghahain ng Pansit Malabon, pati mga kilalang personalidad dumayo na rin sa kanilang kainan, tulad ni Iya Villania Arellano at ang 1940s movie actress na si Carmen Rosales. Sa dami ng nagluluto at nagtitinda ng Pansit Malabon sa Malabon, sa ilang sangkap na lang sila nagkakatalo. Okay, let's go! Ang Nanay's Pansit Malabon, pamana pa sa kanyang mga apo na si Nanay Bernardita. Ang siya ngayon punong abala sa kanilang pansitan. Hindi namin binabago ang timpla mula pa sa lola ko, sa tiyahin ko hanggang sa akin, na tinuro sa akin, yung pa rin ang timpla, yung pa rin ang ituturo ko sa anak ko pag siya na ang nagtitinda rito. Ang kanilang Pansit Malabon talagang binabalikan. Bumalik uli yung nakaraang mo dito. Moments namin bago pa lang kami mag-asawa. Lagi ako kumakain dito, taga rito na kasi kami. Ang malasa pa rin, kagaya ng dating luto pa rin nila. Pero bago tayo tumikim, magluto muna tayo. Kasama ko si Ian, siya ho yung isa sa mga may-ari nitong Nanay's Pansit Malabon, ang isa sa pinakamatagal na pansitan dito sa Malabon. Tuturuan tayo ni Ian. So naka-ready na naman ho itong lahat ng ingredients. Imi-mix na lang natin. Una munang lulutuin ang sarsa, nagawa sa pinaghalong harina at cornstarch. Hahaluin hanggang ma-achieve ang tamang lapot. Ano talaga sikreto ng Pansit Malabon? Nyo. Sauce po talaga tayo nagkaka... Sauce. Ito ba sauce? Sauce po tayo sa sauce nun. Sauce na yan. Ano yung nakalobo na yan? Ano po siya, mix po siya ng all-purpose flour tsaka cornstarch po. Yan. Tapos may
Teka, huwag mong sasabihin. Anato? Anato oil. Anato oil, ayan. Matagal din po kasi siya lutuin, ma'am. Mga half day po ang... Yan, luto Opo, niya? ma'am. Ang pinakatagal po namin. Hindi pala pwede biglaan ng order, ano? Hindi po, ma'am. Matapos lagyan ng mga pampalasa ang pinalambot na noodles, sunod na ihahalo ang sarsa. Take note mga ka-wonder, huwag sa kawaling mainit paghahaluin ng sarsa at noodles. Ganito talaga preparation ito? Hindi sa kawali ito? Hindi po, ma'am. Mali tayo. At sa kanilang bersyon, sa halip na dinurog na chicharon, fish crackers ang inilalagay. Tropek nga. Nagdadagdag din po siya ng flavor sa pancit. Sundan nyo na yung mga ginagawa namin para makagawa kayo ng masarap na pansit malabon. Ba't lumalapot? Dahil po siya sa Cropek. Sa kropek? Po, ma'am. Lahat sir po na yung sauce ng mantika po. Kanina madaling haluin, ngayon kumukunat, ano? Ay, ganun pala. Oo nga, kumukunat. Ang galing! Add more toppings! Ready na po ang ating Nanay's Pansit Malabon. Wala ka nang hahanapin pa sa lasa, yung sa noodles. Alam mo, pag nakakain mo yung paborito mong pagkain, tapos tama yung lasa, talaga naman, para ka tumama sa loto. Ito, kompleto. May tinapa. Meron pala siyang kropek. Ngayon ko lang nalaman, okay? Kaya pala ang sarap ng kanila. Nahihiya lang, ano? Pero parang kaya kong ubusin to, di ba? Sarap.